Okay, Grandmaster kalaro natin mga kamatsas. Sino kaya yung Grandmaster na ito? At tinirahan po tayo ng tinatawag na Sicilian Baroque Bind. Yan, kinakain natin yan. Para magkaroon siya ng double pawn. Castling kagad kasi magbi-bishop h6 yan eh. d5 tayo. Yan, under pa ng preparasyon ko to mga kamatsas. Sacrifice pawn. Pero ang tanong, ano laman? Ito po. Knight g4, threatening matchas, tapos threatening yung bishop sa h6. Kumbaga ilang beses na nangyari ito. Kaya medyo kabisado ko. Pero hindi pa rin ako sigurado kung talagang swabing winning ako dito. Nag-iisip siya. Habang nag-iisip siya, sino to? Oscar. Hindi ko kilala. Pero GM po siya eh. Napaisip siya. Kasi ang next move ko din ito eh. Oh. Nag-message siya sa akin eh. Nice move, sabi niya. Nice move daw. Nag-message sa akin, nice move. Mamaya ano ko yan. Okay. Ganun na lang ang ginawa. Knight G4 ang tira ko dito. Para threat ito, tapos may ganun eh. Okay, so ubos-ubos ang oras niya mga kamatsas. Okay, so balik na uli ako 2800. Ito pong D5. Ayun, ang bilis kong tinira to kung napansin nyo. Ayan, nag-message pa siya. Nice move. Nangyari na sa akin ito ilang beses na, siguro mga pang-apat na beses na ito mga kamatsas. So natandaan ko. Yun nga lang medyo maswerte natandaan ano. Kasi yun nga, halimbawa nag-E5 siya no, halimbawa capturing niya ng pawn. Ito po yung idea eh. Knight G4, threatening matcha sa H2 and bitin yung bishop sa H6. Yan ang pinangahawakan ko dito. Kaya pag D5, feeling ko wala na eh. Meron pa, Bishop E2. Yun pa pala meron pa pala siyang solution, Bishop E2. Wala akong Knight G4, may Bishop takes G4 na paparating. Tapos ang correct continuation, D takes C4, threat yung Knight. Tapos, magda Knight D4, tapos E5, magda Knight B5, ka-counter dito sa Queen. Tapos magku-Queen A5 ang haba ng linya. Kailangan ma-maintain yung lamang eh. Ayan, ang ginawa dito sa continuation, Knight D6, pinang cover. Pero paano kung mag-Queen B1 para safety lang, may suporta? Mag-A6. Ay, kulong. Kulong ang Knight. Wala rin pala, no? Paano kung mag-Bishop G5, kumounter sa Knight? Magki-King G7 lang. Didepensahan, tapos yung Knight kulong pa rin. Okay, piece down pa rin talaga. Ngayon, so balik tayo dito sa Knight D6, kaya pala binigay na continuation Knight D6. Tapos ang gagawin ko ay Queen A6. Yan, okay, bitin pa rin. Ito na lang po binigay na continuation, capture, tapos papa-queenless, Rook A takes D1, tapos Knight C6 para walang Knight E7, walang Rook D8. At obligadong aalis na yung Knight kasi kakapturin na yan, Knight D6, tapos yun lang, ang bibigat din ng continuation na dapat makita. Knight D4. Threat yung bishop, threat yung knight. Tapos ang gagawin, bishop takes C4, queen takes D6, C takes D4, and knight G4. Ayan. So dito pa lang,
mararamdaman o makikita talaga yung super klaro ng pagka-advantage ng black. Pero hindi ko po alam sa actual kung makukuha ko yan, yung ganyang ka-precise na continuation. So, meron pa pala siyang solution. Ang only solution is to play bishop e2. Sa bagay, kinapana niya no? Parang feeling niya walang solution eh. Ang nasa isip niya lang is yung pag-land ng knight ko sa g4 at yung pag-capture ko sa c4 o kaya sa e4 na nakapin. Yun lang ang nasa isip niya. Pero meron pa siyang chance, no? Bishop e2 sana. Yan ang only chance para makasurvive siya dito. Ano naman ang tama sa tirang ito, no? Hindi castling. Ang tamang tira is to play f4. Ayun, dapat na palang mag f4 dito ang puti. Okay, immediately. Yun nga lang, paano naman iisipin ng puti yan na tipong pag nag f4, parang naiwanan naman yung king sa gitna. So medyo may pagka-psychological din ang datingan ng f4 na to. Pero yan ang accurate move po. Na dito mapupwersa ang black to play d6. So ibang usapan na ito. Tapos mag-h3. Tingnan nyo, para maiwasan yung trap ng d5, kailangan ang remedyo f4 tsaka h3. Tapos manatili muna yung king sa gitna, wag muna mag-castling, wag muna magtago. So f4 and h3. Tapos ready to castle na. Tapos ang binigay na continuation b6. Dito ngayon papasok mga kamatsas. Kaya ako kina-capture yung knight sa c3. So ito na po yung saka ko palang gagawin yung b6 para i-isolate yung pawn sa c4. So dito pa lang magaganap yung talagang pinaka-idea. Pero dito mag-e5 ano. So knight bd7. So pag nag-e5 di pa pwede, sasalubungin pa yung queen niya. Ayan. So dito ang target ko is to play bishop a6 para mapabagsak ko yung pawn sa c4. Tapos saka pa lang magka-castling, bishop a6. Ayun. Na halimbawa kung mag knight d2, queen c5 check, king h1, tapos may queen h5, ayun. Na dito ay talagang popwersahin ko na ma-queen to queen. So naka-threat di ba? So pag kinapture, capture, tapos king h2 para walang knight g3 check. Ayun lang. So ito na po yung hindi ko na masyadong abot ito kasi magda knight g7 ang tira ng computer. Na dito baka ang itira ko lang dyan is rook ac8. Baka yan lang ang gawin ko. So dito po ay masasabing slightly better for black kasi due to pawn structure. Okay? Medyo maporma lang yung bishop niya pero okay lang ang black Knight g7, ganon. Knight e6, knight c5, rook ac8. So yan yung mga paparating na ideas para okay pa rin ang puti. Okay, so balik po tayo mga kamatsas, ano? Grabe, para maremedyohan niya yung malakas na d5, dapat ang gawin pala is f4. d6, h3, dalawang tiro, mahirap magawa yan. Kasi pagka ganito po, unang-unang nasa isip talaga ng white is mag-castling na para ma-save yung king. 'Di ba? So, medyo pinalag tayo sa castling and then d5. 0-1 mga kamatsas, nakachamba ulit tayo. Maraming salamat po. Sana natuto kayo dito sa simpleng laban na ito against Grandmaster. And na-timingan lang po, naswertihan lang natin na ilang beses ko nang naging laro ito at kaya naalala ko. So sa isang blink lang ng mga mata natin, naitira ko yung D5. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Kung gusto nyo pa ng ganitong combat, comment lang po kayo sa section below. Ano po yung natutunan nyo, ano yung masasabi nyo sa game na ito, lapag nyo lang po sa comment section below. At inspirasyon ko na po yun mga kamatsas para magpatuloy na maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pag-upload ng mga videos dito sa ating YouTube. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.